Lumobo sa higit 2.54 na milyon ang bilang ng walang trabaho noong Oktubre ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA. Ang ilan sa posibleng umanong dahilan ng pagtaas nito ang kakulangan ng trabaho at mamumuhunan sa bansa ayon sa Employers Confederation of the Philippines o ECO. Narito ang balita. Aabot sa 51.16 million ang labor force noong Oktubre ngayong taon na may edad 15 taong gulang pataas ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA. Sa kabila ng pagtaas ng naturang bilang, nasa 5% o 2.54 million dito ay bilang bigong makahanap ng trabaho. Sa katunayan, ayon sa datos ng PSA, mas mataas ito kumpara noong Setyembre ng nakaraang taon. Ang ilan sa posibleng dahilan umano kung bakit tumaas ang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho o negosyo sa naturang buwan ayon sa Employers Confederation of the Philippines. Ibig sabihin, apektado ito nung mga issues na yung international issues like yung Calabarzon kasi nandiyan yung PESA. Ibig sabihin, yung mga kumpanyang mga nandyan, hindi nagdadagdag ng trabaho or hindi nag-expand. Kasi ang mga investors kulang, no? Medyo bumaba ang investment. Alam naman natin yun, no? Tayo kulelat sa investment ngayon. Kulelat din tayo sa tourism, no? So, hindi na-address yung mga pumapasok sa job market. Ayon pa kay ECO President Sergio Ortiz Luis, halos kakaunti na lang ang pumapasok na foreign investor sa bansa dahil na rin sa issue ng katiwalian ngayon sa gobyerno. Noong mga 2023, yung sa Philippine Chamber of Commerce, marami pupunta sa amin na investors naghahanap ng mga parte, mga 2-3 beses sa isang linggo. Ngayon halos zero. Yung mga kausap namin na mag-i-invest, medyo hold pa sila. So in short talaga medyo mabigat ang tingin nila sa atin ngayon. Hindi tayo naumpisahan dyan ito nung una. Ang issue lang sa atin ay yung mga red tapes na tapos yung mga policy changes. Ngayon, napasukan pa nung mga anomalies, ano? Siyempre, yung tapos palawak pa yung investigation. Imbes na madagdagan din anya ang mga investor sa bansa, ay nabawasan pa dahil sa approach ng pamahalaan sa China na nangungunang investor pagdating sa mga infrastructure developments. Meron pa mga investment ng mga Chinese dito na umaalis at medyo hindi sila despite, kasi iba yung sinasabi ng gobyerno, iba naman yung ginagawa natin, ano? Yung mga estudyante lang, in-attract yan from naubos lahat yan, tinawag nating spy lahat, ano? Sayang, yung mga ini-invest ng Chinese sa ASEAN, yun ang mga talagang lumilipad. Tayo na iiwanan. Samantala, umaasa naman si Ortiz na ngayong holiday season ay tataas ang bilang ng mga may trabaho sa bansa. Hopefully, kung pumapasok na talaga yung Christmas season, pagpasok na November, pagpasok na yung mga retail na medyo humina, mag-i-employ na naman ang mga temporary, yung seasonal workers, yung mga malls, for instance, dahil sa Christmas season. Baka magbago ng konti yan. Ako si Prince Tripoli, SMNA News.